the best, right on time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga. Talagang kakako. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan.
Muli po tayong tatalakay ng mga paksa na ating pag-uusapan ngayong gabi. At syempre po, tayo ay sabayang napapanood sa ating pong live streaming sa FB. Sa gawing kanan po ng ating live stream, meron tayong chat room. Maaari po mag-type ng inyong reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po naman sa ating impilan, meron tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! May panibago na namang pinagbantaan ito pong general, na si General Parlade, isa pong reporter ng pahayagan. At inaakusahan na siya po ay tumutulong sa mga taong labas. Taong labas ang puwet. Kaya merong mga media organization o grupo, mga kaibigan, na kinukundina itong ginagawa ni na pananakot at pagbabanta nito pong si General Parlade. Hindi pa ho umiinit ang puwet nitong outgoing AFP Chief of Staff na si Gapay. Mga kaibigan, pinapipili na siya ng pwesto sa administrasyong ni Digong nyo. Si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio po, mga kaibigan, ay hinihimok ang mga kabataan para magkaroon ng nasyonalismo. Iyan ang mga programa, hindi yung mga kabataan tatakutin ninyo. Mga estudyante, gumawa kayo ng programa kamukha nito kay Justice Carpio. Himukin ninyo ang mga kabataan kung paano nila pagmamalasakitan ng kanilang bansa. Takot sila, paano wala silang malasakit sa bansa nila. Kaya ayaw nila yan. Sabi ko nga sa inyo, nung panahon ni Marcos, merong programa ang civilian, Civil Relations Office ng AFP o CRS. Bataw dyan, J7, Filipino ideology. Yan. Pero, ang gagawin ninyo, manakot, meron kayong agenda. Meron kayong mga maiitim na binabalak. Hindi ho ba, mga kaibigan? Si Vice President Leni Robredo ay tatakbo bang presidente? Yan ang katanungan ng mga ungas. Imbes ng atupagin po, mga kaibigan, yung pag-asikaso dito po sa pandemic, at ang kanilang sila nanginginig pagka nababalitang
si Vice President Leni Robredo ay kakandidato. Umiikot ang mga tumbong. Bakit kaya? At sa kanila na rin siguro nang gagaling na si Vice President Robredo kakandidatong presidente. Sinabi na yan eh. Sinabi na yan ni Vice President Robredo na ang presidency ay destiny. Bakit mo naman paghahandaan na pagsisikapang ika nga pag-aksayahan ng panahon ang pagtakbo lamang sa presidente kung yan ay hindi naman para sa'yo? Mas mabuti kung public official ka, ang ibig niyan sabihin, gampanan mo muna yung trabaho mo. Kaysa kung ano-ano, malayo pa eleksyon, kung ano-ano na pinagsasabi ninyo. Siguro, kaya may suspecha ako na itong pagtakbo, kasi may kumakalat ngayon na humihimok kay, signature campaign. Para himukin na kumandidato si Vice President Robredo sa 2022. Kung ang mga gumagawa niyan mga naniniwala sa kanya, wala tayong magagawa, di ba? Karapatan nila yun. Ngayon, kung manggagaling naman yung mga paninira para magkaroon sila ng dahilan na babuyin, bastusin ang Vice Presidente, mga kaibigan, nakababaing tao, gumagawa sila ng dahilan para bastusin kung sa kanila nang gagaling yan. Bakit? Para yung mga manok nila ang makapagsalita, di ba? Yung mga kandidato nila sasakay dun sa fake news. Para yung pagmumukha nila maibalandra sa mga pahayagan, sa mga telebisyon, sa radyo. Yan, para mapag-usapan kahit hindi namang pinag-uusapan, di ba? Tulad niya, meron daw pinangalanan. Napakakandidatuhin yata, pinofloat o pinalulutang na yung mga pangalan ng patatakbuhin nilang senador sa susunod na eleksyon. Wala naman interesado dyan, sino boboto sa mga yan? Yung mga baliw, parehistro nyo yung mga nasa mental, payagan ninyong bumoto. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Bueno, eto nga ho isa-isahin natin. Best brightest for 2022. Mga matatalino raw Duterte name drops 9 cabinet secretaries as senatorial bets. Ewan natin kung sinabing mga senador ito, o kung sinabi ito ni Presidente Digongyo. Masyado raw hanga si Presidente Digongyo sa performance ng kanyang cabinet secretaries. Mga kaibigan, humanga? Siyempre, hangal lang ang hahanga sa mga cabinet member mo na ngayon lang ako nakakita, ilang administrasyon na akong tao, tao na ako, ilang administrasyon. Simulan na lang natin kay Marcos, lalo sa panahon ni Marcos, mga kaibigan. Sumunod, Cory, di ba? 2 na. Sumunod, Plunderer. Si Ramos pala, pagkatapos Plunderer. Si Pinoy. Pagkatapos ito, Gloria Macapagal pala. Pinoy. Tapos, pampito na. Ang inabot kong may isip na tayo, na naging presidente sa Pilipinas. Ikumpara natin itong mga ito. Ayon dito sa lumutang na balitang ito raw 6, ilan ba yon? 6 o siyam? Siyam. Kasi yung siyam, pag binaligtad mo, 6
palusot pa no? Yan daw ay mga gusto niyang patakbuhin na senador sa 2022. Pero ito bago natin ituloy itong katarantaduhang ito na sinasabing siyam na bugok na senatorial candidate, ang mamamayan dapat maging mapagbantay, mapagmatsyag. Kasi po, napakarami nilang panlilito na ginagawa para ang publiko wala na, malito na. Hindi na alam kung ano ang tunay na mangyayari mula ngayon, ngayong araw na ito, hanggang sa 2022. Dahil palibasa nga po, ang talagang agenda lang na programa na pinagkakaabalahan nitong administrasyon, hindi naman talagang kapakanan ng bansa Kasi kung kapakanan ng bansa yan, meron silang programa para sa kapakanan ng bansa, hindi sana nagtaasan ng bilihin. Matatandaan ninyo, yung mga nabuhay o tao na sa panahon ni Marcos, o kaya'y magulang na sila noon, mga parents na, sa panahon ni Marcos. Kailan nyo natandang nagtaasan ng bilihin? Kailan nyo natandaan na nagtaasan ng mga bayarin sa kuryente at sa tubig? Wala Pero yung panahon na yon ay sinasabi na bagsak ang ekonomiya. At merong mga instance na, merong mapapanood pa ngayon sa video, na itong si Lee Kuan Yew ng Singapore, kinukwento niya si Marcos, di ba? Na nung bandang huli na ng administrasyon ni Marcos, lumapit sa kanya na nakikiusap para tulungan na si Marcos ay makautang sa mga bangko. Dahil wala nang mautangan si Marcos. Si Marcos hindi katulad nito na akala mo kung sinong combative na minumura yung mga malalaking bansa. Hindi ganon. Ang pagkatao at ang sibilisasyon ni Marcos, mga kaibigan, ang sibilidad niya, di ba? Sibilisasyon niya. High level si Marcos. Ganun pa man, dahil sa mga issue ng human rights violation, mga paglabag sa karapatang pantao, ano pa mga issue, corruption, mga kaibigan, yung pagtatagal sa pwesto, ayan. Dahil dyan sa mga issue na yan, ay ang mga bansa ay nagkaisa labang kay Marcos. Ang malalaking bansa, mayayamang bansa, na i-isolate siya o i-sanction ang Pilipinas. Di ba? Sa panahon ni Marcos. Kaya dumating yung punto na wala nang magpautang. Ito yung sinasabi nating binababala nating mangyayari kung hindi titigil itong mayayabang na ito sa administrasyon ngayon na puro bunganga laban sa malalaking bansa na akala mo may magagawa. Palibasa, meron silang sinasandalan. Yung sinasandalan naman nila, isang bansa na walang hiya, komunista, at yung bansang yan, manlulupig, di ba? Walang kwentang bansa ang kanilang sinasandalan. Ngayon, aabot din yan dito, di ba? Dadanasin din nila yan. Nasabi natin. Ngayon,
ang dapat na isipin ng mamamayan ngayon, lahat ng posibilidad, hindi lang isang posibilidad. Halimbawa, posibilidad na walang eleksyon. Yan. Na ito, bagamat sinasabi na meron siyang mga mamanukin na kandidato sa 2022, pero hindi mo pwedeng baliwalain ang posibilidad na wala namang eleksyon. Ito'y gimmick lang. Ito'y para lamang lituhin ang publiko sa kung ano ang talagang binabalak nila. Merong nakalatag na tiyatsa, hindi ba? Para lituhin ka. Merong revolutionary government. Masahol pa sa martial law yun kung ang administrasyong ito ang gagawa niyan. Tiyakin ninyo, yan ang natitiyak natin, mga kaibigan, sapagkat hindi pa nga nila na idideklara yan nagagawa na nila. Ang lahat ng ika nga po ay panlulupig sa mamamayan, di ba? Panggigipit sa mamamayan. Kasi sino pa kung meron nun, di ba? Kaya hindi na kailangang hulaan Kumbaga, labas na labas ang barahan nito kung anong klaseng mga pagkatao at klase ng pag-iisip meron itong administrasyong ito. Kaya ang taong bayan, huwag kayong palalansi at huwag kayong masyadong magugulumihanan. Kumbaga, kalamayin ninyo ang inyong loob na kayo ay nag-iisip. Hindi ba? Hindi baling kampante tayo, pero lahat ng bagay iisipin natin. Mga posibilidad, at itong mga senaryo na kanilang iniuumang. Ang isa dyan sinasadyang pagalitin ng tao para nang sa ganon, mai-justify nila, bigyang katwiran, yung kanilang mga maitim na balakin, maigiit nila yon. Ang ginagamit nilang panlalanse, mga kaibigan, yung mga issue na yan. Pag dumami ng dumami ang issue, wala na, malilito na ang publiko, hindi na niya maipopokus ang kanyang sarili na dapat palitan itong administrasyong ito. Di ba? Ayan. Saan ka nakakita ng administrasyon? Hindi na nga, wala na nga ginawa para sa pag-ahon ng ating ekonomiya kahit nung wala pa itong pandemya. Mga kaibigan, lalo na nung nagkaroon ng pandemya at sila na mismo, si Presidente Digong nyo na mismo, ang nagsasabi, palubog tayo ng palubog. Talaga mangyayari yun dahil incompetent yung mga nasa gobyerno. Dapat nating paghandaan ang lahat ng yan. Dapat alam natin lahat ang ating gagawin kung sakasakaling dumating na yung sandali. Alin man sa mga ginagamit nilang issue ang kanilang isusulong. Sabi ko nga sa inyo, wala naman silang pinaghahandaan kundi paano magiging ligtas. Paano niya mailulusot ang kanyang sarili sa lahat ng accountability o pananagutan pagkatapos ng kanyang termino. Ang isang paraan yung sa eleksyon manalo ang kandidato niya na magbibigay sa kanya ng proteksyon. Isa lang yun. Paano kung talagang walang mangyayari, kamukha nung 2010 elections, presidential elections,
Si Villar na mayagpag na, di ba? Milya-milya layo. Mga kaibigan. Dumating yung sandali, walang choice eh. Nabulag lahat, lalo yung media eh. Di ba? Alam niyo naman sa media, pag eleksyon, piyesta yan. Natapalan lahat eh. Binili survey, binili ang media. Akala naman ni Villar, mga kaibigan, sigurado na siya. Maging ako, kumbinsido na nun. Wala na, ito mananalo. Di ba? Nagpatakbo pa ng ibang kandidato, para masiguro nila panalo ni Villar. Di ba? Yung botong kukunin nila sa kalaban. Ang problema namatay si dating Presidente Cory Aquino. Yun yung tinatawag na divine intervention. Pakikialam ng tadhana. At out from nowhere, coming from nowhere, ang taong bayan bigla na lang nakita si Noynoy Aquino na malungkot, nakasakay sa sasakyan habang nililibing ang nanay niya. Mga kaibigan, naipokus lang ng kamera. Abay, akalain nyo naging presidentiable? Sinong mag-aakala? Ganun ho, makialam ang tadhana Di ba? Parang tayo, tinuturoan tayo na manampalataya bilang Kristiyano, hindi ba? Bilang mga Kristiyano. Nuturuan tayong sumampalataya. Marami tayong kailangan sa buhay natin. Meron tayong mga gusto sa buhay natin na ibigay sa atin. Kaya tayo masidhi ang pananampalataya natin. Gusto natin ng ganito. Gusto natin ng ganon. Gusto kong malutas ang aking mga problema. Marami tayong kailangan. Pero, yung bang gusto mo, nakukuha mo? Sa oras na gusto mo? Parang tayo, inip na tayo, di ba? Sa eleksyon, sapagkat gusto na nating tapusin. Ang kalbaryo. Pinakamatinding kalbaryo. Na pinasan ng taong bayan sa tagal ng kasaysayan ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas. Ngayon lang tayo dumanas ng ganito. Katinding kalbaryo. Baliwala ang mamamayan dito. Mabuti pa yung ibang mga magnanakaw, di ba? Kaysa dito. Mga kaibigan. Ito na yun Ito na yung pinakasukdulan Wala na tayong mapagkukumparahan dito. Kahit si Hitler, di mo maikukumpara dito. Mga kaibigan. Si Marcos, nako, wala po Sabi ko, matagal ko na sinasabi yan Hindi, huwag niyo ikukumpara si Marcos dyan. Si Marcos, may kaluluwa yun Kahit papano kung galit man kayo kay Marcos, pagkumparahin nyo ngayon. Di ba? Galit kayo kay Marcos, kumpara nyo to. Sige nga. Wala nang ginawa ito na mga kaibigan na nakabuti sa taong bayan. Nasa gitna tayo ng pandemya, panay ang pataw ng pahirap sa taong bayan, na babayaran ng taong bayan. Nagsimula nung train law, di ba? Sipin ninyo yan. Hanggang ngayon, tinan mo, lahat ng paraan para mahut-hutan ng taong bayan, ginawa. Tapos ang kapal ng mukha nyo. Ito raw magagaling cabinet member. Mga kaibigan. Ngayon, bantayan nyo lahat yan. Sasabihin natin kung paano nyo i-approach ito. Alam nyo, ito, sana nagkaroon na ng leksyon ng media rito.
Nakita ninyo nangyari at ginagawa ngayon sa mga media practitioner, pati na yung mga kwan. Hindi baling may abuso okay lang yan Ang kailangan natin, mapanagot sa abuso. Di ba? Yun ang kailangan natin. Kung sino man na nag-aabuso. Walang problema yan Sana magkaroon ng leksyon pati ang media sa nangyari dito. Isang malaking bangungot ito na nagkaroon tayo ng ganitong klaseng administrasyon. Bantayan ninyo. Ito, katulad nito, pinalulutang pangalan ng mga kandidato. Ito kung sakaling matutuloy ang eleksyon. Di ba? At alam natin na itong mga binabanggit na pangalan dito, puro perwisyo ito. Ito yung mga gumawa ng perwisyo. Katulong niyang gumawa ng pagpapahirap sa sambayan ng Pilipino, patatakbuhin niya. At ang tawag niya dyan, the best and the brightest. Yan. Iyan naman, magiging totoong best and the brightest yan kung puro baliw ang mamamayang Pilipino. Kandidato sa mental hospital lahat. Pero hindi. Alam nating hindi. Marami ngayon bobo. Pero yung baliw, hindi po, kukunti lang siguro yun. Ngayon, ito. Sinasabi itong siyam na cabinet secretaries ay potensyal na senatorial candidates sa February 3, sa susunod na eleksyon. At ito'y binanggit sa cabinet meeting kamakailan at rest kahapon ito, di ba? Ngayon, ang mga binabanggit na pangalan, Public Works and Highway Robbery, Secretary Mark Villar. Brightest ba yan? The best and the brightest? Mga kaibigan. Trade Secretary Ramon Lopez. Bright ba yan? Alam nating hindi. Ito'y mga menes. Salot. Mga kaibigan. Para tayong nag-aalaga ng mga inutil. Inutil na, nagpapahirap pa. Yun ang inalagaan natin. Tandaan ninyo itong mga appointees, katulad nito, mga ito, yung mga yan, bakit sila na-appoint? Dahil sa kapangyarihang taglay ng Pangulo ng Pilipinas na mag-appoint, di ba? At yung kapangyarihan na makapagtalaga o makapag-appoint, yun ay galing sa mamamayan yun. Kaya dapat sinisiguro yung kapangyarihan yun ibinigay ng mamamayan sa presidente. Hindi para abusuhin. Hindi para lapastanganin. Hindi para gahasain ang kapangyarihan. Dapat may kahihiyan. Alam na dapat ng presidente na yung power niya para makapagtalaga, hindi yun likas. Hindi niya karapatang sarili yun. Kung hindi yun, ay ipinagkakatiwala ng taong bayan sa kanya dahil siya ang inihalal na presidente. Ngayon, dapat accountable siya sa kanyang mga appointees. Pag yung mga yan, hinduropot lang pala yan, wala palang silbi yan pala'y mga mediocre, mga kaibigan, na nagpapanggap na may nalalaman na wala naman. Mga kaibigan, dapat may kahihiyan ang presidente kung kanyang
kung yung accountability niya sa taong bayan ay pinapahalagahan. Doon mo makikitang hindi. Di ba? Lahat yan may tama yan eh. Oh, mga kaibigan, tingnan ninyo. Si Tugade, naku po. Senador. Sipin nyo, magiging senador pangalan. Bilyar. Magnanay. Ha? Magiging magsasama sa Senado. Tapos, Ramon Lopez. Na yung presyo ng bilihin, hindi mapababa. Ha? Hindi masabi, ano, dahilan. Oh, si Transportation Secretary Tugade, si LTO. Lahat ng pagkakapirahan, inimbento. Oh, Health Secretary Francisco Duque. Naku po, 15 billion, PhilHealth. Cabinet Secretary Carlo Nograles. Ano? Sino yung kupal na yan? Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Patalo. Mga kaibigan. Mukha pa lang niya ng askad na eh. Di ba? Wala yan eh. Lahat ng hinawakang kaso niya nung practicing lawyer yan eh. Talo lahat eh. Nakulong pa yung ano eh. Nabilanggo ng habang buhay, di ba, si Sanchez? Kliyente niya yun. Lahat ng kriminal, sila mga kwan eh. Abogado eh. Si Harry Roque. Naku po. Yan. The best and the brightest. Sabi ko nga sa inyo, kailangan mabasa natin talaga yung pinadala sa atin na kaibahan ng intelligence at saka ng wisdom. Laki ng pagkakaiba nun. Alam nyo yung intelligence, sa bata yan eh. Para sa akin eh. Makikita mo yan sa mga bata. Pero yung wisdom, ano ba yung wisdom? Halimbawa, ito magulang mo, may magulang ka. Ang magulang mo hindi nakapag-aral, gaano, kumpara sa iyo na anak, di ba? Maaring ikaw ay naging valedictorian ka sa eskwela, cum laude, nagtamo ka ng mga karangalan sa pag-aaral mo. Tinuturing kang matalino, di ba? Intelligent ka. Pero, yung wisdom, wala sa iyo. Katulad nila. Pagpalagay mo na, matalino ito. Sa pamantayan ng mga bopol, gawin natin silang matalino. Di ba? Kahit hindi totoo. Pagpapalagay lang natin. Baliwala yan eh. Tingnan mo yung magulang mo. Kahit hindi nag-aral, pinalaki ka, pinag-aral ka, naging matalino ka. Pero, saan mo makukuha yung wisdom? Sa magulang mo. Di ba? Walang tinurong masama yung magulang mo. Yung matinong magulang ang pinag-uusapan natin. Di ba? Hindi matalino yung magulang mo. Wala nga natapos eh. Pero yung wisdom, madalas akong may kausap, nagpapalitan kami. Tuwan-tuwa ako pagka nagte-text sa akin yun o nakakausap ko si Ang Bilao ng New York. Taga Bulacan yan eh. Ang gaganda ng kanyang mga natatandaang pangaral ng kanyang magulang nung siya'y maliit pa. Hanggang ngayon, hindi niya nalilimutan. Naikukumpara niya minsan sa mga sinasabi natin. At pagka naalala niya, minarinig niya sa atin, bigla niya maalala kung ano yung pangaral sa kanya ng tatay niya. Yun yung wisdom. May sasabihin sa iyo ang magulang mo, huwag kang makikibarkada sa masama. Wisdom yun. Yun ang tunay na karunungan. Yung wisdom nakabatay sa mga kautusan ng Diyos. Yun ang wisdom. Mga kaibigan. Kumbaga, ang sinasabi lang sa iyo na magulang mo, mechanics. Yung implementing rules and regulation ng mga batas ng Diyos.
Yun ang wisdom. Pero kung saan-saan mo lang inugot yung karunungan na yan, eh hindi wisdom yan. Halimbawa, yung mga kinikilala, nirerespeto ng kasaysayan ng mga tao, katulad ni Jose Rizal. Si Jose Rizal, bata, di ba? Pero lintik ang wisdom ni Dr. Jose Rizal ng ating mga bayani. O kahit mandirigma si Bonifacio, may mahuhugot kang karunungan na kung tawagin ay wisdom. Lalo si Dr. Jose Rizal, di ba? Yung ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa kanyang paroroonan. Wisdom yun eh. Mga kaibigan eh. Hindi yung karaniwang karunungan lang na alam na hinahangaan ng tao. Huwag kayo masyadong hahanga. Di ba? Sa mga magagaling magsalita. Lalo na nakapwesto sa gobyerno. Wala nang intelligence, wala pang wisdom. Mga kaibigan, ang pinaka magandang kayamanan ay yung magkaroon ka ng wisdom. Hindi hindi ka nag-aral, wala ka niyan. Meron yan. Yang wisdom. Yan ang mas importante kesa sa kung tawagin ay intelligence. Tingnan nyo ito. Kung ikaw ay meron kang karunungan na hindi yung yung wisdom na tinatawag, alam mo yung wisdom, di ba? Yung mga sinabi ni Dr. Jose Rizal, di ba? Ano yun? Ang hindi magmahal sa sariling wika, higit pa ang amoy sa malansang isda. Wisdom yun, mga kaibigan. Hindi yun karaniwang karunungan lang. Sino meron yan dito? Sana isa man lang na meron tayong nakita sa kanila, sa ginawa nila. Hindi mo lang naman maririnig yung wisdom eh. Kailangan makikita mong ginagawa yun. Di ba? May kasabihan pa nga, walk the talk. Gawin mo yung sinasabi mo. Yun ang wisdom. Pero, sinasabi mo lang yan, di mo naman ginagawa. Wala man tayo nakikita. Wala yun. Intelligent yung tao, sa panloloko, mga kaibigan. Intelligent ka sa panloloko. Yun ang ibig sabihin po noon. Ngayon, sino pa raw ang binabanggit? Si Silvestre Bello III. Mga kaibigan. Di ba, ano ito? Nakakahiya. Pansinin ninyo walang pumupuri sa kanila eh. Di ba? Wala akong nakitang pumuri dyan eh. Sila na nga, nagbabanatan eh. Ano sabi ni Locsin dyan kay Roque? Ka nga makialam, di ba? Sa hindi mo teritoryo. Lahat nakikialam siya. May issue sa ganon, magsasalita na siya, akala mo, ididepensa niya yung isang ahensya, akala mo siya spokesman nun. Sira na ulo nito si Roque. Ano ito? Pinasok ng vulcanizing ang utak niyan. Mga kaibigan, ano ka, spokesman of the Philippines? Presidential spokesman ka lang, ungas. Hindi ka spokesman of the Philippines. At kung ano yung presidente, nagre-reflect sa'yo yun. Kung ganyang klase pagkatao mo, alam na. Di ba? Kung yung sinasabi mo, yun yung gustong sabihin ng presidente, di magkapareho lang kayo. Di ba? Ngayon, sino pa? Carlito Galvez? Itong mga ito, may tama lahat ng corruption ito Di ba? Ngayon, puro self-serving, nakakahiya. Alam mo,
Hindi mo pwedeng purihin yung sarili mo eh. Kahit pa walang pumupuri sa'yo eh. Sarili mong bangko lang yung binubuhat mo eh. Di ba? Alam mo, yung mga ganyang katangian, ang dapat magsabi niyan, ibang tao. Di ba? Oh, hindi pwedeng ikaw. Lalo na, kumukonsinti ka ng mga manduruga sa gobyerno. Di ba? May mga sabit na't lahat eh. Wala pang kasalanan, absuelto. Mga kaibigan, hindi pa nauumpisa hindi yata hindi pa ho nakakasuhan, absuelto na eh. Oh, ngayon, hamanda kayo. Kasi po ay, ano tawag dito? Hindi natin nasisiguro kung alin sa mga options nila ang para masiguro ang proteksyon na hindi mapanagot sa kanilang accountability. Pananagutang sa batas, paglabag sa batas, at kung ano-ano pa. Mga kaibigan. Lahat yan gagawin nila. Yan ang pinagkakabalahan. Tignan ninyo ngayon, hindi pa nga, ang pinakamaganda ho na gagawin nito ng publiko, at ito para sa media na rin. Pinakamabisang paraan dito, alam nyo kung ano? Kasi wala tayong magawa eh. Diba? Wala tayong magawa. Paano natin, pag halimbawa, narinig nyo yan, may kakandidato, yung iba nagpapanik eh. Diba? Parang sila, nagpapanik sila kasi ang nanganganib doon yung inihahanda nilang kaligtasan eh. Pagkatapos ng kanyang termino eh. Di ba? Nagiging threat yun, yung sino mang karapat-dapat na manungkulan. Tandaan ninyo, dapat sa 2022, ang iboboto natin, marangal na tao. Yung hindi natin ikakahiya at hindi rin tayo ipapahiya. Yung karispe-respeto na binaboy ng kasalukuyang administrasyon. Nawala yung dangal ng posisyon sa gobyerno sa pinagagawa nila na pambababoy. Sinalaula nila. Kaya dapat ang susunod na presidente, mas marami siyang problema. Pero wag nating expect, siyempre, hindi naman Superman yan, hindi naman, ang kailangan lang natin, ma-restore ang dignity, ang integrity ng government office, nung opisina mismo. Yan, parang sila ERAP, bumaboy sa Office of the President yan, di ba? Sinalaula niyan eh. Ginawang motel yung Malacanang, ginawang casino, ginawang kabaret, mga kaibigan. Lahat ng klaseng pambababoy, isipin mo, Office of the President yan. Public office yan. Kahit anong public office, hindi dapat ganyan. Mga kaibigan, dapat merong honor, merong dignidad, may integridad ang opisina ng gobyerno at yung mga uupo para mapanatili yun. Yung dignidad, yung respeto sa opisina. Dapat yung tao, ganun din ang katangian. Yun ang dapat natin. Huwag tayong papa-apekto kasi dinidistract tayo eh. Para malito na tayo. Magkakanya-kanya tayo. Yun nga ang gusto niya eh. I-divide and rule tayo, di ba? Niloko sila Bongbong Marcos, di ba? Sila Bongbong Marcos naman, akala, matalino na sila. Puro ugok yung kasama niyan eh. Mga kaibigan eh. Kilala natin lahat yan, di ba? Nagkakalat ng kahihiyan, di ba? Sila, yung si Gadong, si Jonathan de la Cruz. Naku po, mga kaibigan.
mga loyalist daw. Loyalist pag nasa pwesto yung mga Marcos. Pag wala sa pwesto, wala sila. Ha? Yan po mga kaibigan. Huwag kayong magugulumihanan. Ang isipin ninyo, nakapokus tayong lahat. Kailangan lahat ng paghandaan natin lahat yan. Huwag niyong pansinin. Yan ang pinakasikreto dyan. Huwag kayong kakagat. Ito, nagpapalutang ng kandidato. Huwag niyong pag-usapan yan. Huwag niyong pag-usapan. Pabayaan niyong mapabalita, pero huwag niyong pag-aksayahan ng panahon na pag-usapan dahil kalokohang malaki yan Habang pinag-uusapan mo yan, nagkakaroon sila ng oportunidad na maloko tao. Parang social media lang yan, ganito. Di ba dito, naging policy natin, hindi tayo naghahangad ng dumami lang ang viewers natin kahit na bastusin itong ating chatroom Hindi tayo pumapayag. Kaya ang ating paninindigan, pag kami ganyan bastos, i-block mo kaagad. Mauubos sila. Di ba? Kita mo. Lumulutang na lang yan pag si Soriano ang ano rito. Ang binubulgar natin dito. Di ba? Mga kaibigan. Diyan, naglilitawan yan. Pwede sumabay din sila dyan. Pero block mo. Di ba? Block ka na. Ala ka na. Di ba? Ganun lang gawin nyo. Huwag niyong pansinin. Mababaliwala sila. Mawawalan sila ng kabuluhan. Huwag niyong pansinin. Kahit anong sabihin na nila ngayon, simula ngayon, hanggang sa 2022 na, huwag na kayong makinig. Baliwalain nyo na. Kasi wala na silang patutunayan Di ba? Ano pa patutunayan nyo? Basta lahat ng kanilang sasabihin, binabalak nilang gawin, ignore. Ignore, ignore, ignore. Pag sumali sa social media, delete, delete, block. Mga kaibigan, delete, block, delete, block. Delete mo yung comment. Kasi pagkakakitaan yun, ikukuha nila yun, Anong tawag mo ron? Screenshot. Isasubmit nila yun, ebidensya na nambuli sila sa kwan. Sa kalaban nila. Doon sila babayaran So, binibigyan mo sila ng pagkakataong kumita pag pinansin mo sila. Di ba? Ikaw na hindi kumikita, pinagkakakitaan ka nila. Sipin mo yun. Di-block mo. Ngayon, huwag nyo din silang pansinin. Sana pag malapit na ang eleksyon, sakaling matutuloy. Ang media, ganun na lang ang gagawin. Di ba? Magkaroon naman kayo ng konting pagmamahal sa bansa ninyo. Isang eleksyon lang ito. Sa susunod na eleksyon na kayo bumawi, mangotong, tumanggap. Ang dapat gawin ng media ngayon, isa-isip ninyo. Meron ka ring obligasyon para sa bansa mo. At hindi lang yon sa mga magiging anak mo. Dahil hindi habang buhay, kasama ka ng mga anak mo. Lahat tayo, doon pupunta Ang pinag-aandaan natin, yung susunod na henerasyon Hindi ba? Yun ang paghandaan natin. Pinag-ahandaan natin sila ng magandang environment. Na hindi mapanganib. Mga kaibigan. So, yun lang ang simple nating gagawin. Huwag kayong mataranta. Alayan. Kasi habang pinapansin mo yan, habang pinag-uusapan nyo yan, nagagamit nila yung opportunity na yun, nakikinabang sila sa publicity. Hindi ba? Nagiging tampulan sila ng usapan. Baliwala naman sa kanila ang kahihiyan Ang importante sa kanila, yung katwiran dati sa showbiz, na kahit ano pa yang lumabas negative,
positive, ha? Kwan yun. Publicity is still publicity. Yun ang katwiran eh. Yun ang kanilang paniwala eh. Ha? Kita mo, pinagduduldulan yung sarili, nakakahiya. Gumagawa ng kalendaryo yung anak, pakakalat doon kung saan. Presidente raw. Mga kaibigan. Sino, nilalako. Ha? Na pinagpipilitan. Ha? Mga kaibigan. Nakakasuklam, hindi ba? Ngayon, ito, tingnan ninyo. Yung graduate na outgoing na AFP Chief of Staff. Ano pangalan nun? Mga kaibigan, si Gilbert Gapay. Inopera na raw ng pwesto. Pinapipili na. Sipin mo, pinapipili. Diba dapat ang paglalagay sa pwesto eh. Saan kaya magaling ito? Magaling ito sa ganito. Dito kita ilalagay. Hindi eh. Ito'y pinapipili eh. Hindi magaling to. Ano tawag mo rito? Bayad. Kabayaran ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang nag-usap lang yan eh. Basta kahit anong kawalang-yan ang gawin namin sa administrasyon, huwag kayong kokontra sa AFP. Proteksyonan nyo lang kami at may kapalit yan. Gusto mo mag-overprice sa bakuna? Lalagay kitang SAR. Mga kaibigan, vaccine SAR. Ayan, para makinabang ka. Yan ang usapan eh. Para yung tenure niya, matapos na yung term niya nang hindi siya nakudeta o kaya inaresto ng militar. Babayaran mo lang eh, yung militar. Tapos, kasama sa package, pag nagretiro ka at okay ang pagsisip-sip mo sa akin, bibigyan kita ng pwesto. Sipin mo, puro militar yan nakapwesto, di may agenda yan. Ano binabalak nila? Civilian government na to. Kahit ano pa sabihin mo, hindi masamang magkaroon ng pwesto yung dating militar. Hindi masama eh. Ang masama eh, wala na eh. Walang mga expertise eh. Alam po ninyo eh, kung ano eh, ang orientation nila, military. Combat eh. Ano nalalaman niya sa civilian agency ng gobyerno? Siguro may mga mangilan-ngilan naging successful sa kanilang civilian post na italaga sila. Isang example nanalagay sa pwesto nung araw, yung ang pangalan General Parolan. Sumusulat pa ng column yun eh. Ewan ko kung hanggang ngayon. Naging commissioner ng custom yan. Marcos Time at saka Cory. Di ba? Mga kaibigan, Marcos yata. Magaling yun eh. Although siya ay nasa civilian post, hindi niya ginamit yung akala mo nakikipag-deal sila sa nasa military sila. Yung disiplina militar ang gusto nilang ipatupad. Hindi ganon, mga kaibigan. May mga iba eh. Yung si Colonel Mariano Santiago, natatandaan ninyo. Yung, naging RAM yun pero naging naging LTO chief. Panahon ni Tita Cory, di ba? Maayos naman May konting issue, pero nung nasa civilian government, civilian na yung orientation niya. Ito mga ito, hindi. Kumbaga, may warsyak ito eh. Di ba? Military orientation niya, nilagay mo bigla sa civilian, may warsyak yan. Di ba? Ngayon, ito nga,
itinatalaga sa pwesto, pinapipili. Kinongratulate pa eh. Congratulations sa pagsisipsip, di ba? Ayan, pinapipili kung gusto raw maging MWSS o maging DND. Mga kaibigan. Siyempre, nakapagpakita ng katapatan at yan ang dahilan kung bakit masigasig sila habang sila'y nasa active service ng military at police, kahit na labag sa batas, sinusunod nila at pinagtatanggol nila ang mali. Kaya, tumatalikod na sila sa kanilang mandato sa ilalim ng saligang batas, mga kaibigan, sapagkat yan ang kapalit. Hindi pa umiinit ang puwit mo, may pwesto ka na. Magpapaalam muna po tayo sa mga taga-subaybay natin sa DWBL. Alas 10 po tayo hanggang alas 11 napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Pero wag po kayong alis dahil tayo po ay magbabalik pagkatapos lamang ng ilang saglit. Hanggang alas 12 po ang ating live streaming. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.